Wednesday to all of us. We welcome you to our online Sunday service. Live here at Jesus Comfy page. Gather your family and be blessed. Leading us today as we worship and praise the Lord. Let's welcome. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Pastor Ruban and Sister Isabel Lucy. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po. A happy Sunday. So all our viewers, thank you for joining us. We welcome you sa ating online Sunday service live dito sa Jesus Comfy, Cavite Church. Ako si Pastor Ruban. And I'm Sister Isabel. Sama natin si Kuya EJ. Sa mga first time, makasama natin this morning, pakitype naman dyan, New Blessing. Ayan, we're so glad to praise and worship the Lord with you. Kaya sama-sama tayo. Magpuri sa Panginoon. Aawitin natin again yung ating awitin para sa bagong taon. Bagong simula. Are you ready to worship the Lord? Sama-sama po, buong pamilya. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba. At syempre, huwag natin kalimutan yung ating role to be part of our digital evangelism. Ito po ay pag-share ng video na ito. Pakiclick na po yung share at pakitype na yung ating mga mahal sa buhay. Kaya salamat sa Lord. Sama-sama, magpuri ang ating mga puso, umawit ng may pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Jesus, sa bagong simula. Sabi ng kanyang salita sa Isaiah chapter 6:13, di ba? Ang tuod na yun ay tanda ng bagong simula para sa bayan ng Diyos. Kaya bagong taon, tayo umasa na ngayong taon ay gagawa ang Diyos ng mga himala. Amen. Manatili tayong nakakonekta at sigurado ikaw ay mamumunga. Praise the Lord! Bagong simula! Hallelujah! Umangon na, pasasalamat mo sa Diyos, ialay na. Praise the Lord! Awitin na ang himig na nagbibigay ng sigla. Sabayin niyo kami, ang mga nangyayari. Ang mga pangyayari noong unang panahon, ilibing na sa limot, limutin na ngayon. Ihanda mo ang puso, iyong makikita, ika'y mamamangha sa gagawin niya. Bagong simula, sa Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama, siyang pag-asa, may bagong simula. Praise the Lord! May bagong simula. Alalahanin mo dakilang pangako ng Panginoon. Maniwala ka, mabuting maganda ang panutala niya. Amen. Ang mga pangyayari ng unang panahon, ilibing na sa limot, limutin na ngayon. Ihanda mo ang puso, iyong makikita, ika'y mamamangha sa gagawin niya. Bagong simula, sa Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama, siyang pag-asa, may bagong simula. Bagong simula, sa Diyos magtiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama, siyang pag-asa, may bagong simula. Praise the Lord! Bagong simula. May bagong simula.
Sigurado, magwawagi tayo. Ika'y magwawagi. Magsimula kang muli. Magsimula kang muli. Bangon! Hindi pa huli. Yes, Lord. Ika'y magwawagi. Yes, Lord, sa tulong mo, Panginoon. Magsimula kang muli. Magsimula kang muli. Di ka nag-iisa. Hindi pa huli. Si Jesus ang kasama. Ika'y magwawagi. Hindi ka mangamba. Magsimula kang muli. Gagabayan ka niya. Magsimula kang muli. Hindi ka nag-iisa. Hindi pa huli. Si Jesus ang kasama. Ika'y magwawagi. Hindi ka mangamba. Magsimula kang muli. Gagabayan ka niya. Bagong simula. Sa Diyos magtiwala. Tanggapin mo na Kanyang pagpapala. Di ka mag-isa. Si Jesus ang kasama. Siyang pag-asa. May bagong simula. Bagong simula. Sa Diyos magtiwala. Tanggapin mo na Kanyang pagpapala. Di ka mag-isa. Si Jesus ang kasama. Siyang pag-asa. May bagong simula. Yes, Lord. Bagong simula. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord sa bagong simula. Pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Patuloy tayong manalangin at umasa na meron tayong Diyos na buhay na sumasagot sa lahat ng ating mga hinihiling, ating mga dalangin. Salamat, Panginoon, makapangyarihang Diyos, dakilang Diyos, aming tagapagligtas. Salamat po, Lord God. We praise your name. We thank you, Lord, for this new year, Lord, 2021. The year of new beginnings, Lord. Salamat. May bagong simula. Binibigyan mo kami ng mga bagong puso, Lord. Ang bawat isa sa amin. Bagong espiritu. Haalisin mo yung masuwayin naming puso. Yung matigas na puso, Lord. Papalitan mo ng puso na sumusunod sa iyo, Lord. Sumusunod sa kalooban mo. Sumusunod sa utos mo. Sumusunod sa iyong mga salita. At alam namin, Panginoon, sa aming pagsunod, dahil sa grasya mo sa aming Yes, buhay, Lord. Kasunod na nito, Panginoon, mga bagong biyaya, new blessings, Lord. New favor in Yes, our Lord. lives, Lord Jesus. New amazing things, Lord. Thank you, Father. And Lord, you will open new doors of Thank you, opportunities, Jesus. Lord. New jobs sa aking mga kapatid na nawalan ng Hallelujah. trabaho. New businesses, Amen. Lord God. New clients, Lord. And Lord, we will discover new gifts. New talents, Lord. Mga bagong kanta, Panginoon, ilalagay mo sa aming mga puso, sa aming Thank you, mga Father. bibig, Lord. Para ikaw bigyan ng papuri, Panginoon. Yes. Lord, bless us with new revelation, fresh revelation for your word, Lord God. And give us, Lord, the desire to seek you, to deepen our relationship with you, Lord God. Lord, fresh anointing, ibigay mo rin sa amin, Lord. Punuin, puspusin kami, Panginoon, ng banal na espiritu para kaming makapaglingkod sa iyo, Lord, na may kagalakan, may kalakasan, may kasiglahan, Panginoon. And Lord, dalangin namin sa araw-araw, sa pag-attend namin ng mga gawain, Lord. We pray for new souls to harvest, Lord God. New family members Yes, this Lord. year, 2021, Lord, na makakatanggap ng buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa amin, mga anak mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga new blessings, Panginoon. And Lord, salamat every day, Panginoon. Araw-araw, you provide new strength sa mga nagtitiwala sa iyo, Lord. Thank you, Lord. Binibigyan mo kami ng kagalingan, Panginoon, yung mga brothers and sisters namin, Lord, na nahihirapan ngayon, may sakit ngayon, nangihina ngayon, Jesus' Panginoon. Dinadalangin namin na ikaw, Panginoon, yung dakilang manggagamot at panalangin namin ngayon, Lord. Bibigyan mo kami ng
Ibabangon mong muli ang aking mga kapatid na may sakit, Lord. And Lord, we rebuke all the spirit of heaviness, Lord. Fear, In doubt, Jesus' name. panic, Lord Jesus. Unbelief. All the spirit of familiarity, Panginoon. Alisin mo sa buhay namin, Panginoon. And Lord, always help us to renew our minds. Magkaroon kami ng isipan ni Kristo, Panginoon, para makagawa kami ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo, Thank you, Lord Lord. Jesus. And Lord, paalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at wala nang hihigit pa sa iyo. Amen. Kung ano man, Lord, yung mga banta ng mundo, Panginoon, mga sakit, bagong virus, Lord, pinatinding COVID, Lord God. Alam ko, Lord, papatigilin mo ito at kayang-kaya itong mawala sa pangalan mo, Jesus. Salamat, Panginoon. Paalala mo sa amin, Lord, na ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, Yes, Panginoon. Lord. Jesus. Kung paano mo kami iningatan, ginabayan, hindi pinabayaan, Lord. Yung 2020, hindi mo kami iniwan eh. Parehong Diyos ang mag-iingat sa amin, Lord God, this Amen. year. Hallelujah. Sasama sa amin, magbibigay ng proteksyon, Lord. At magbibigay ng provision in the name of Jesus. And Lord, please do new things in our government, Lord God, in our nation. Lagi mo kaming hipuin, Panginoon, magkaroon ng puso na sumusunod at nagpapasakop sa mga itinalaga mo, Lord God, na authority sa buhay namin. And Lord, destroy mo yung mga gawa ng kaaway sa buhay namin para makagawa kami ng mga kalugod-lugod sa iyo, mga mabuting bagay. Lahat ng mga gawa ng kaaway para kami bumagsak, Lord, in the name of Jesus. Para hindi kami makapamunga sa pangalan ni Jesus. Wasakin mo, tupukin mo Hallelujah. ng apoy ng Espiritu Santo. And Lord, salamat dahil ang tinatanggap namin ay mga pangako mo. Amen. The promise of good health, Lord. Peace, protection, prosperity, Lord, sa aming buhay, sa aming pamilya. And right now, Lord, we receive new blessings, Lord. New Amen. beginnings, Lord God. Naniniwala kami na itong taon ay magiging matatag, magiging Lord. matagumpay, punong-puno ng pag-asa para sa lahat ng patuloy na nagtitiwala sa iyo. Amen. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat hanggang wakas matagpuan mo kami, Lord God, sa iyong presensya hanggang sa muli mong pagbabalik, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. and Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord Jesus Christ. Magpakatatag po tayo, sabi ng salita ng Panginoon sa Hebrews 10 verse 23. Dahil meron yung pag-asa natin, huwag na mag-alinlangan sapagkat tapat po ang nangako sa atin. Si Jesucristo ay tapat. Kaya patuloy natin siyang pagtiwalaan, panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon. Yes, Lord God, we worship you, Jesus. Thank you for this time, Lord. You're faithful, Lord. We trust your name. Trust your promises. Come on, sing with us. Panginoon, sa'yo natagpuan, kalinaw at pagmamahal. Pangako mo, aking sasandalan, kalakasan ko, at gabay sa aking daan. Sa buhay ko, umaasa sa'yo. O Diyos, purihin kita sa pangako mo, magtitiwala. O Jesus, sasambahin ka. Ikaw ay tapat sa tuwina. Praise the Lord. Tutuparin mo ang iyong mga pangako sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat sa muling Lakas kakilakas. na Lord Jesus. Lord, faithful. Pag-ibig mo, hindi mapantayan, walang katulad, walang hanggan. Sa piling mo, aking naranasan kapayapaan at kagalakan.
pagtitiwalaan ko. Purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang panghahawakan ko. O Diyos, pupurihin kita. Sa pangako mo, magtitiwala. O Jesus, sasambahin ka. Ikaw ay tapat sa tuwing na, O Diyos, pupurihin kita. Sa pangako mo, magtitiwala. O Jesus, sasambahin ka. Ikaw ay tapat sa tuwing narita. Purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang pagtitiwalaan ko. Purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang panghahawakan ko. Purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang pagtitiwalaan ko. Purihin ka, purihin ka. Tapat sa pangako mo, yan ang panghahawakan ko. Amen. Sama-sama nating panghawakan ang pangako ng Panginoon, ang kanyang katapatan. Magtiwala tayo sa Diyos. As this year we declare a year of new beginnings. Praise the Lord. We worship you, Jesus. We honor your name, Lord God. You are true to your promises, and we receive it in our life, fulfilled in your will, in your time, in our life, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. One more time, clap our hands to the Lord. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you for joining us as we worship the Lord. Pinagpala ang ating mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. And mga kapatid, if you just joined us this morning, we welcome you to our online Sunday service. Salamat sa Panginoon sa iyong buhay. Salamat sa pag-share ng live video na ito. Kung na-bless ka, itag mo yung mga loved ones mo. At hayaan mo silang mapagpala rin ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa mga first time, mga kasama natin, thank you for joining us. We welcome you. Pakitayog dyan, New Blessing. Ayan, in-invite namin kayo to please follow and like our Facebook page. Kasi dyan natin i-upload yung mga guidelines natin for this coming January 24. Yes, malapit na yung Ayan. physical gathering natin. We have again our in-person gathering. Yes, we have our online. Pero sa mga kapatid natin na talagang, alam mo yun, we're longing for that presence, corporate anointing of God. This coming January 24 na. Yes. Malapit na, ilang linggo na lang yan. Kaya salamat sa Lord. We are so excited to just again see you face to face, worship the Lord with you. And alam nyo, gaya nung Coordinate lang sila, yung mga gustong pumunta, syempre, at para live na makapagpuli sa ating Panginoon, makapag-coordinate lang kayo sa ating mga servant leaders, at kay Mami Ading, ayan, alam mo, napaka-bless natin. Thank you, Lord, dun sa place na pinapagamit sa atin ng ating Panginoon. Kasi napakalaki, 400 people, 350 to 400 ang kayang accommodate. Kaya siguradong ma-observe natin yung social distancing. Amen. Praise the Lord. At saka may mga guidelines tayo, yung safety protocols natin. Nandun pa rin. So again, we would like to invite everyone. Kailangan po natin ng registration kasi para sa ating IATF guidelines, contact tracing, kasama doon. And again, maraming salamat sa Diyos sa bagong simula. And let us start this month, itong taon na ito, January 24. Let us give God the praise, the glory, the honor, and salamat sa Panginoon dahil alam ko, sa araw na yon may mga special na pagpapala as we believe for new beginnings this 2021. Kaya salamat sa Lord. Again, yung ating mga guidelines, paano po pumunta, Pastor? Malapit lang po yun. Ang place, it can accommodate up to 400 people.
And hindi siya air-conditioned, open space siya, kaya praise the Lord. Salamat sa Lord. And see you again this coming January 24. Sunday po yun, alas 9:30 ang simula ng ating gawain. Kaya sama-sama tayo magpuri sa ating Panginoon. Kino-congratulate din natin yung ating mga coffee break winners. Amen. Congratulations. We have some adjustments. Pero salamat sa Lord, mamimigay pa rin tayo ng gifts and load. Kaya sa mga na-i-post na mga pangalan dyan, salamat sa Lord sa iyong pagsali, Congratulations. sa iyong pagsagot. Tanggapin mo ang masaganang pagpapala ng Panginoon. And tomorrow, mga kapatid, Monday, Monday. simula na ating online prayer meeting. Pag-usapan natin, 5 araw po yung ating prayer and fasting. Simula na yan bukas. Yes. Kaya salamat sa Lord. Alam ko, magjo-join ka and God will amaze you, will reveal fresh words, insights sa'yo. Kaya samahan mo kami. Mamaya, pag-uusapan natin yung fasting. Ayan, salamat sa Lord. Siyempre, kasama natin yung mga OPM servant leaders natin. Yes. Andiyan sila, si Brother Sai, Brother John, Brother Yush, at si Brother Jamie. Well, we will see again on Friday. Kaya sama-sama, may mga sasagutan po tayo, mga handouts. We will send it to you online. Just message us, PM, sa messenger, at may isasend namin na sa iyo para Amen. makasabay kayo sa ating prayer and fasting. Again, God bless you. Continue to worship the Lord through our giving. Amen. Thank you, Lord. At syempre, binabati natin lahat ng mga brothers and sisters in Christ natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Talaga naman lumalawak, lumalago ang gawain ng ating Panginoon. Ayan, mga taga-Japan, mga taga-Malaysia, Thailand, Bangkok, USA, mga JKMP Canada, of course, ng taga-Greece. Hello po, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat, mga taga-Batangas, JComfy Manila, and of course, JComfy Cavite. Good morning again, brothers and sisters. Ayan, binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid. Welcome, welcome, welcome. At alam ko yung mga sumasabay sa atin, nanonood ng online dyan. Thank you, Lord, sa buhay natin at nagpapatuloy tayo sa grasya ng ating Panginoon. At ngayon nga, this month of January, ating nang idineklara sa pangalan ni Jesus. Diba, last week, sama-sama nating dineclare na this is the month of living hope. Again, living hope, buhay na pag-asa dahil syempre buhay yung ating tagapagligtas, buhay yung nangako sa atin buhay yung Diyos na pinaglilingkuran natin, buhay ang Diyos na sinasamba natin, mga kapatid. Kaya pag nakikita mo yung umaasa kay Lord, tingnan mo yan, buhay na buhay yan, mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Lalo silang lumalakas. Tingnan mo nga yung katabi mo, mga kapamilya mo, lalong sumisigla sa paglilingkod, lalong gumaganda, amen, lalong nagagwapuhan. Ayan, meron dyan yung mga wow ministry natin, lalong bumabata sa grasya ng ating Panginoon. Kitang-kita naman, type mo dyan, amen, thank you Lord. Kung napapansin mong ikaw yon, amen. Ayan, kung alam nyo nung nagkaroon tayo ng physical gathering, in fairness ang dami nating mga nakita, ang tagal nating hindi halos nakita, nagkita-kita, 9 months, mga kapatid. Nakita natin yung mga kapatid natin na talaga naman, dahil na-lockdown nga ng ilang buwan, di ba? Talagang nagliliwanag, pumusyaw yung kulay, di ba? Yung iba nga pa-artista na di ba? Tag nyo nga yung name dyan, nakita nyo na talagang nagliliwanag at parang artista, glory to God. Tayo mga artista, tayo yung nagsashine sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid, moving on. Ayan, moving on. Alam ko, tinatag niya na yung mga kapatid natin. Again, this month of January, month of living hope po ay napag-asa. Alam mo ang ilan sa atin, paulit-ulit na nating naririnig ang salita ng ating Panginoon. Buhay na pag-asa, buhay na pag-asa. Pero yung iba parang walang naririnig. Kaya ganun pa din yung buhay. Araw-araw parang nawawala ng pag-asa, nawawala ng gana. Alam mo yun, yung ilan naman, parang walang nakikita talagang pag-asa. Paano pa naman makikita to, di ba? Tambak yung bills. Alam mo, nakikita pa rin yung bundok ng mga problema at makikita natin bakas pa din. Yung, alam mo yun, yung mga pag-aalala sa mga mata nila, bakas pa rin yung pagdududa, sasagutin kaya ako ni Lord, ang tagal ko nang pinapanalangin ito. Alam mo yung iba naman sa atin, parang tumigas na yung puso, parang nagdududa na dun sa salita ng Panginoon, hindi na naririnig, hindi na nakikita. Mangyayari pa kaya? Alam mo yun, parang hindi na nasasabuhay yung salita ng ating Panginoon. Nakikita naman natin everyday na nakaka-attend ng OPM, naririnig naman yung salita ni Lord, di ba? Pag Sunday, nandyan din, panay din ang amen, amen. Thank you, Lord. Pero tila
nila yung mga salita talaga ay hindi nakikita sa ating mga buhay. Sabi kasi doon sa salita ng ating Panginoon, magpatawad. Yung iba sa atin, hirap pa rin magpatawad. Sabi sa salita ni Lord, mahalin ang kapwa. Pero yung iba sa atin, gigil pa rin dun sa kapitbahay niya. Amen? Ayan, tayo mo dyan, amen, para hindi halata. May kakilala lang tayo. Sabi ng ating salita ng ating Panginoon, igalang natin yung mga magulang natin. Pero kapag inutusan naman tayo, andyan na, panay ang reklamo kasi tutok na tutok tayo dun sa mga gadget natin. Di ba? Amen ba, mga kabataan? Ayan, sabi sa salita ng ating Panginoon, mahalin ang asawang babae. Ayan, mga brothers in Christ, mahalin ang asawang babae. Pero makikita mo, ayun, mas lagi pang hawak yung gadget, mas may oras pa dun sa paglalaro. Thank you Lord, Sis Bel. Bawi ang mga brothers. Wait, babawi sila ha, mga kapatid. Sabi dun sa salita ng ating Panginoon, magpasakop sa mga asawa. Ayun, tuwing umaga, tinatalakan si mister, tinatalakan asawa. Ayan, tabi-tabi po, excuse me po, dadaan lang po. Ayan, bumawi ang mga brothers in Christ natin. Alam mo yun? Ayaw pa ba, mga kapatid? Ito pa, sabi sa salita ng ating Panginoon, ayan na, pag mag-exhort na si Sister Bell about giving, ibigay natin ng buong-buo ang ikapoy, kasampung bahagi. Alam mo, pag yung iba talaga pagtungkol sa bigayan talagang alam mo yung parang walang naririnig, kahit na naka-speaker na sa bahay, mga kapatid sasabihin ng salita ng ating Panginoon, magbigay ka, magbigay ka. Alam mo yung parang, Lord, ano pa sa isip niya, Lord, ikaw ba yan? Hindi, guni-guni ko lang yun. Parang ganon, di ba? Siyempre, hindi ikaw yun, di ba, mga kapatid? Parang wala tayong, yung iba parang walang nakikitang paraan para magbigay sa gawain ng ating Panginoon. Ayan, si Pastor nag-share, Operation Bangon. Gcash daw. Uy, sakto, wala akong Gcash, di ba? Yung iba na, sakto, wala akong online banking. Bawal pa kasing lumabas. Alam mo yung dami-dami nating dahilan. Pero pag ang Shopee, Lazada na, di ba, nag-promote pa, dumating, alam mo, may kilig pa, andyan order ko. Di ba? Pag encouragement na sa salita ng Panginoon tungkol sa pagbibigay, alam mo, inip na inip. Ang tagal namang magsalita ni Sister Bell. Diba? Amen! Ayan. Thank you, Lord. Type mo na lang dyan, amen. Para hindi halatang ikaw yun. Siyempre, hindi ikaw yun, diba? May kakilala lang tayo ulit. So, moving on. Balik na tayo. Nasa ano tayo Month of Living Hope diba? Okay, ito January, Month of Living Hope, diba? Bakit ganun, Sister Bell? Month of Living Hope, buhay na pag-asa. Pero wala tayong marinig. Wala tayong makitang pag-asa. Hirap na hirap tayong isabuhay sa puso natin salita at pangako ng ating Panginoon. Bakit nga ba? Alam niyo, marahil isa sa mga dahilan talaga. Kaya hindi natin marinig, hindi natin makita, hindi natin maisubuhay dahil nakasara. Sarado, kapatid. May takip. Sarado yung tenga natin. Sarado yung, okay, bukas yan, physical na tenga, physical na mata, pero yung spiritual na tenga para, alam mo yung maintindihan, marinig ang salita ng ating Panginoon, nakasara, sarado ang mata, sarado ang puso, at yung iba ay talagang pinatigas na. Alam mo, mababasa talaga natin to sa salita ng ating Panginoon. Sabi sa salita, sa Mateo, chapter 13, madali lang ito, 13, 14 to 15, chapter 13, verses 14 to 15. Sabi doon, natupad sa kanila ang isinulat ni Propeta Isaias na sinasabi, sa pamagitan ng pakikinig ay makakarinig kayo, ngunit hindi kayo makakaunawa. Sa pagtingin ay makakakita kayo, ngunit hindi kayo makakatalos. Ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na. Nahihirapan ng makinig ang kanilang tenga, ipinipikit na nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, ay baka makakita pa ang kanilang mata, makarinig pa ang kanilang tenga, baka makaunawa pa ang kanilang puso at manumbalik sila at aking paghagalingin. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ipapanalangin natin. Second week pa lang ng month of January, gusto namin itong maramdaman, Panginoon, buhay ang pag-asa namin. Ipapanalangin natin kay Lord na buksan yung ating tenga para marinig natin yung salita niya, para maunawaan natin at lumago yung pananampalataya natin. Marinig natin mismo ang boses ng ating Panginoon. Marinig natin yung mga pangako niya sa buhay natin.
na meron tayong kapatid. Meron tayong buhay na pag-asa. Ipapanalangin natin ngayong umagang ito na bubuksan yung ating mga espiritual na mata para makita natin yung kabutihan na ginagawa ng ating Panginoon. Para makita natin yung kalooban niya, makita natin yung kapangyarihan niya, makita natin na meron tayong buhay na pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dadalangin natin mga kapatid, sa mga hindi pa rin nakikita, naririnig at inasasabuhay yung salita, idadalangin natin maging yung mga puso ng bawat isa ay mabuksan, palambutin, magkaroon ng puso na masunurin para bawat salita na marinig ay makita natin para ito sa ikabubuti nating lahat. At yung mga salitang ito na hindi lang natin basta naririnig, ito'y magtatanim sa ating bukas na puso, tutubo, siguradong tutubo, lalago, magkakaroon ng maraming bunga. At makikita mga kapatid, yung pagbabago, yung pagsunod sa kanyang mga salita. At ang bawat isa ay mamumuhay ng punong-puno ng pag-asa. Kaya pala hindi ko naririnig dahil nakasara, hindi ko nakikita. Dahil talaga naman, nakasara ang mga mata, ang mga spiritual na mata natin. Kaya pag narinig natin yung salita ng ating Panginoon, nakikita natin yung kabutihan nito na dulot sa buhay natin. Dahil alam mo yun, bukas na yung puso natin sa salita niya, nandun yung pagtupad, pagsasabuhay at pagsunod. Kaya pag narinig natin yung salita ng ating Panginoon, ibigay mo ng buong buo ang ikapo. Maririnig mo ito. Alam mo yun, hindi tayo magbibingi-bingihan. Makikita mo na ang Diyos, yung nagpapala sa'yo, nagbibigay sa'yo ng trabaho, nagpapalago ng mga negosyo natin, at bilang pasasalamat mga kapatid, sigurado, pagbukas na ang mga ito, tutugon ka sa kabutihan na lahat ng kabutihan ng ating Panginoon at magpakumbaba kang susunod sa kanyang mga salita. Kaya sa mga kapatid ko na tumutugon ngayon, kapatid, may pag-asa. May buhay na pag-asa. Kaya pang umunlad yung finances natin eh. Kaya pang mabayaran lahat ng mga utang natin. Kaya pa natin panghawakan sa salita ng ating Panginoon, hindi tayo magkukulang. Kung tayo ay patuloy na magtitiwala at susunod sa area ng pagbibigay. Kaya mga kapatid ko, binubuksan na ng ating Panginoon ang mga tenga, binubuksan na ang mga mata, binubuksan na ang mga puso at magpapasakop na tayo sa salita ng ating Panginoon. Susunod na tayo. Hindi na natin patitigasin ang mga puso at hahayaan natin tanggapin ang mga biyaya, ang mga pangako sa mga tapat at patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, na binuksan ang mga mata, binuksan ang tenga, binuksan ang puso, itaas na natin ang ating mga ikapu, ang ating mga love offering bilang pagsunod, pagtugon sa kanyang salita. Salamat Panginoon. Ngayong umaga, Lord Jesus, sa pangalan ni Jesus, idinadalangin namin sa mga kapatid namin na hindi makaunawa ng salita ng ating Panginoon, Lord. Right now, in the name of Jesus, binubuksan mo ang aming mga tenga, Panginoon. Binubuksan mo ang aming mga mata, Lord. Makita namin ang kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin. Kasabay nito ang pagbubukas ng aming mga puso, Lord Jesus, sa iyong mga salita para aming maisabuhay, Panginoon. And Lord, bilang tugon, Panginoon, binibigay namin sa iyo ang lahat ng mga biyaya, Panginoon, ang nararapat para sa iyo, ibinabalik po namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapalago at nagbibigay ng pag-asa sa amin, Panginoon. At nagpapasalamat kami ngayon pa lang, Panginoon. Meron kaming katagumpayan sa lahat ng area, sa area ng pagbibigay, sa area ng finances namin, sa area ng spiritual namin, at lahat ng area ng buhay namin, Panginoon. Papakita mo na ikaw ay kamangha-manghang tumutugon, Panginoon, sa aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid natin na patuloy na ginagamit ng Lord through our giving. Alam po ito po yung pagsamba sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Thank you for that encouragement that give us understanding of what is giving, what is worship of through giving to God. No? Kaya salamat sa mga faithful kingdom partners natin, sa mga faithful kingdom builders.
Thank you for your overflowing generosity and your continued support sa gawain ng Panginoon. Receive the maximum harvest. Tanggapin niyo po yan, mga kapatid. Hindi lang financially, but also in your health, in your family, in your business. God bless you as you continue to give. Kaya mga kapatid, if you're listening and watching, hindi ka pa nakakapagbigay sa Panginoon, and we encourage you to be part of this Kingdom Partner Ministry. Marami pong paraan para makapagbigay tayo ng GCash, online, or pwede rin yung ating bank transfer. Kaya salamat sa Panginoon. Sama-sama tayo again. We are so excited to just worship and praise the Lord through hearing the Word of God. Kaya buksan na natin yung ating mga Bible in Isaiah chapter 58 verse 6 to 10. Ayan, Isaiah chapter 58 verse 6 to 10. Habang binubuksan nyo yung mga Bible nyo, ini-invite namin kayo again on our Operation Bangon. It is a project of building again the sanctuary of God. Kasi alam nyo po, apektado rin ng pandemya ang gawain ng Panginoon. Right now, we have our place na nire-rent, but we are praying na bibigyan din tayo ni Lord ng lugar na para talaga sa atin, na kung saan malaking lugar, na kung saan doon tayo mag-worship, sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay pinagpala ng Lord, alam niyo yun, nagsimula po sa maliit, pagpapalain ka sa malaki. Kaya mag-start ka, 100 weekly, 100 daily, or monthly, ano man yung nilagay ni Lord sa heart mo, through GCash, or through bank transfer, magsimula ka at maging faithful ka, committed, at makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Let us give to God generously. Magbigay tayo sa gawain ng Panginoon para sa kanyang sanctuaryo. Operation Bangon. Kung ano po nilagay ni Lord sa puso mo, salamat in advance. God bless you as you continue to give. Salamat sa Panginoon. Ayan, tayo na tayong lahat para sa pagbasa ng kanyang salita. Are you ready to just read the Word of God? Sama-sama, nasaan man tayo, sa tahanan, sa ating kwarto, tayo tayong saglit para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Isaiah chapter 58 verse 6 to 10. Ang ayunong makakapagpalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Tigilan na ninyo ang paggawa ng kasamaan. Pairalin ninyo ang katarungan. Palayain ninyo ang mga inalipin at ang inapi ay inyong tulungan. 7. Bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom. Patirahin ninyo sa mga tahanan ng mga walang tahanan. Bigyan nyo ng mga damit ang mga walang damit at tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Kapag ginawa ninyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway at pagagalingin ko kayo agad. Ako na ang inyong Diyos na matuwid ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan ninyo ang pang-api, ang pabibintang at kasinungalingan at pagsasalita ng masama, at kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga dukha, darating sa inyo ang kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang tanghaling tapat. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong makapangyarihang salita, sa Espiritu Santo na nagpapalakas sa amin, spirit, soul, and body. Thank you, sweet Holy Spirit of God. Join us, Lord, this morning as we honor you. Salamat po, Lord, sa pakikinig, sa pagpapahayag ng iyong salita. Magsalita ka sa amin. Magturo, mangaral, mangusap. Itanim mo sa aming puso ang salita upang ito'y maging buhay po namin. Liwanag, gabay sa aming daraanan. Hindi lang kami magiging tagapakinig, kundi, Lord, isa sa buhay namin ang bawat salita. Mamumuhay ayon sa iyong makapangyarihang salita. Maraming salamat muli, Panginoon. Pagpalain mo kami at puspusin ng karunungan, kaalaman at pangunawa bawat isa sa amin upang maintindihan namin ang mensahe mo ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Pwede na tayo maupo. Salamat sa Panginoon. New beginnings 2021.
tayo po yung maging punong-puno ng pag-asa sa Diyos and mag-expect tayo na kikilos ang Diyos. Mightily, great things will happen and magbubukas po siya ng maraming mga pintuan. Ito po yung bagong simula at syempre, yan ay dulot ng grasya ng Panginoon sa atin. Pinagpala ang mga kapatid natin na nanonood, nakikinig ngayon. Good morning, good afternoon, good evening. Again, thank you Lord for the opportunity to share the Word of God. Habang may panahon pa, tanggapin na natin. Mabuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. Open our hearts and be ready to receive the blessing of the Word of God. Dalangin ko po ng salita na ito yung maging pagpapala, lakas, at gabay sa ating lahat. Gusto ko po magsimula mga kapatid. Hindi ko alam sa inyo pero paborito. Gusto mo ba yung pagkain ng pizza? Alright? When alam niyo yun, isang experience ko yung isang prayer meeting, napakalaki ng pizza kasing laki ng kanyang lamesa. And nakakatuwa kasi ang dami mga flavors ng pizza. Alam mo, nakakatuwa din kasi saglit lang din siya naubos. At nung naubos, habang kumakain, kasi yung mga kasama ko, mga SL, talagang palaban sila when it comes to pizza eating. Laki. No match yun, But, alam niyo mga kapatid, meron ka rin bang kilala habang kumakain kayo ng pizza, siya yung namimili nung pizza kakainin niya na aalisin niya yung sibuyas. Ayoko nito. Okay, yung itim, yung olives, aalisin niya yun. Okay? Ayaw niya nung bell pepper, aalisin niya rin yun. Ang gusto niya lang yung cheese, ang gusto niya lang yung pepperoni. Tapos meron din mga tao na kapag kumakain ng pizza, ayaw nila nung dulo, yung crust, iniiwanan. Alright? May kilala ako, ibabaw lang kinakain. Okay. So when it comes to pizza eating, kumbaga parang wow, excited. Ang laki kasi po ng pizza, natuntuwa kami. Naubos namin. Pero may mga tao na pinipili nila, ayaw nilang kainin lahat. Kaya ako po sinili yun sa inyo kasi mga kapatid, baka ikaw yung namimili. Inaalis mo yung pepper, inaalis mo yung sibuyas, inaalis mo yung olives, inaalis mo yung crust. Well, wala namang problema yun when it comes to pizza. But you know what? When it comes to the Word of God, hindi tayo pwedeng mag-alis. Hindi natin pwedeng mamili, ay, ayoko nito, alisin ko yan. Ay, hindi ko to gusto, ayoko nito, ayoko yan sa buhay ko. But when it comes to blessing, gusto ko yan, kakainin ko yan. Word of God yan eh. When it comes to, alam yun, to healing, gusto ko yan, healing yan eh. Pero yung iba, when it comes to giving, ayoko yan, alisin natin yan. Alam niyo, if you ask Christians today, top 3 lessons sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano, ayaw nila ito. Number 1, giving. Ayaw ng Kristiyano pag ang usapan, bigayan. Pangalawa, ayaw ng mga Kristiyano pag ang usapan, pagsisisi. Ayaw nila ma-check yung kanilang heart, yung kanilang buhay, yung kanilang masamang gawa, yung kanilang maling relationship. Christians do not want to hear repentance anymore. Pangatlo, ayaw ng mga Kristiyano pag usapan, fasting. Ayan, ikaw nakikinig ka, nanonood ka ngayon. Honestly, in your heart, when it comes to fasting, when the Bible tells us to fast, natutuwa ka ba pag ito yung lesson? Naku, simula na naman ng taon. I-encourage na naman ako ni Pastor na huwag kumain. Tingin ka rito. Sino nga ba naman ang matutuwa kapag sinabi na hindi ka kakain? Sino nga ba naman ang matutuwa kapag hindi ka pwedeng uminom ng soft drinks at kape? Okay, wala kang juice. Okay, walang colored drinks. Sino ba naman ang matutuwa pag hindi ka pwedeng kumain ng chocolates? Wow! Ayoko ng fasting na yan eh. Wala pong natutuwa kapag ang usapan, hindi kakain. Pero pagkain na, gusto-gusto natin yan. Kaya alam niyo, pag-usapan natin ngayon, as we start this year, do you really want to experience the power of God in your life? A year of new beginnings. Let us fast. Simulan po natin manalangin at sasabayan natin yung panalangin natin ng pag-aayuno. The title of our sermon today is Fasting for New Beginnings. Alam niyo po, isa sa mga dapat maging goal natin ngayong taon as we start this year, is, Lord, gusto ko pong i-honor ka sa buhay ko. At pinag-usapan natin last Sunday, knowing the will of God. Kalooban ba ni Lord ang fasting? Yes! Ito nga, iutos niya sa atin eh. Kaya simula po bukas, ayan, January 11 to 15, 5 araw, ready ka na. I-set mo na yung fast mo. So magsisend kami ng mga details, ng mga guidelines, mga gabay mo. Ngayon mo na yun isi-set for 5
days. Kung 1 meal ka lang, tandaan nyo po 1 meal, or sasabihin mo 2 meals ka, sasabihin mo ikaw ay water lang, juice lang, o puro ka lang gulay, wala kang rice. Kailangan iset mo yung fast mo ayon dun sa work mo din. Importante din po yun, no? So, mamaya, isi-send namin yung mga details and yung guidelines. Kailangan makapag-set ka na. Hindi mo siya siset day by day, Monday, Tuesday, Wednesday, hindi. Ngayong Sunday, isi-set mo na yung 5 araw sa prayer and fasting natin. And I pray right now, tatapusin natin. Kung ano simulan natin, tapusin natin. Pastor, ano po ba ang fasting? Alright? Somehow parang na-excite ako, na somehow parang kinakabahan ako kasi hindi ako kakain ng masasarap. Hindi ako manonood ng favorite kong series sa Netflix. Yes? Hindi ako maglalaro ng online games. Yes? Hindi yon kasama. Wala na yun. Aalisin mo muna yon. Hindi ako makikipag kita ngayon sa mga vloggers na subscribers na ako ng mga vloggers na yon. Hindi mo na ako manonood noon. Alright, hindi mo na ako manonood ng favorite kong telenovela, Korean novela. Alright, what is fasting? Actually, the word fasting, it means nestuyo. It comes from the Greek word nestuyo, nang ibig sabihin talaga is abstinence from food or certain kinds of food. Ibig sabihin lang, literally, is not to eat. Fasting, hindi talaga kakain. Medically, yung iba, siguro bago CBC, di ba? Pag mayroon kayong tinatawag na fasting, may ultrasound ka para hindi makita yung mga kinain mo, mag-fasting ka for 12 hours. But for this time, we will fast. Hindi lang dahil medical command. We will fast because it is commanded by the Lord. Ito po'y inutos sa atin ng Panginoon. In Joel chapter 1, verse 14, sabi dito ng Lord, iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Sabihin mo kasama ka. Sabihin mo sa mga kasama ka mag-aayuno. Inuutos to ng Lord sa atin. Sabi niya, tipunin ninyo ang mga tao. Tipunin ang mga matatandang pinuno at ang lahat ng taga-Juda sa templo ni Yahweh na inyong Diyos at dumaing sa Kanya. Yung pag-aayuno at yung pagdaing, prayer and fasting. Sige, pastor, game! Okay ako mag-fasting, pero kailangan alam mo din yung mga reason. Bakit ka ba magfa-fasting? Bakit ka mananalangin at mag-aayuno? Bakit hindi mo kakainin yung masasarap na pagkain? Bakit hindi ka manonood ng movies? Bakit hindi ka maglalaro ng favorite mong online game? Hindi ka rin maghihintay lang at nakatunganga sa oras, mananalangin ka, magbabasa ka ng Bible. Why? Mga kapatid, kailangan maunawaan natin na sa pagsisimula, sa pagsunod natin sa Panginoon, sa panalangin at pag-aayuno, may mga tao kasi nagfa-fasting sila with wrong reasons. Isa sa mga wrong reasons ng fasting is, kasi fasting, so ibig sabihin, pagda-diet ako, papayat ako. Alright? So, hindi po siya tamang dahilan. Bakit ako magpa-fasting? Para pumayat. Para mabawasan yung timbang ko. Mag-diet naman ako. Hindi po yun ang dahilan. Yes, kasama yun. Bababa timbang mo. Kasama yun, papayat ka. Pero hindi yung reason natin bakit tayo magpa-fasting. Naintindihan nyo? Minsan naman, yung reason ng mga tao when it comes to fasting, para bang iniisip nila, pag nag-fasting ako, talagang yung kamay ng Diyos, kikilo sa buhay ko kung ano gusto kong gawin kasi nag-fasting ako, gagawin niya. Alam mo yan, minsan parang yung tingin natin sa fasting is parang hunger strike. Diba, may mga ganyan nagrarally, nag-hunger strike sila. Hindi kami kakain hanggat hindi ginagawa yung aming pinaglalaban. Alam nyo, in Jeremiah chapter 14 verse 12, kahit na sila yung mag-ayuno, sabi ng Lord, magsunog ng mga handog at magdala ng pagkaing butil, hindi ko diringgin ang kanilang panalangin. Hindi ako malulugod sa kanila, sa halip pababayaan ko silang mamatay sa digmaan at matinding gutom at sakit. So kahit narong magutom ka para sa Lord, alam mo yun, para bang iniisip mo yung fasting ay para bang is to force the hand of God to move in our life? Pipilitin mong kumilos ang Diyos? Alam mo, hindi po yun yung reason ng fasting. Fasting is a submission, is humility before the Lord. Hindi siya paraan na para bang hunger strike na, Lord, gawin mo to. Pag di mo to ginawa, Lord, di ako kakain. Alright? So, hindi po ganoon ang ating mentality. Una, hindi to parang diet. Hindi mo reason, parang mabawasan lang ang timbang mo. Hindi mo pipilitin ang kamay ng Diyos. Kundi, yung buhay natin ay
ipapasakop natin. Papasakop natin sa kapangyarihan ng Diyos. At minsan naman, dahil sa mga Christians na nagfa-fasting na, ikaw, nakikinig ka, nanonood ka, matagal na akong Christian, para makita nila ang pagiging tunay kong Kristiyano. Alright? Magfa-fasting ako. Para bang nagiging evidence of our pagiging spiritual na panlabas na lang. Na sinasabi na natin sa mga tao, may fasting kami kasi mga Christians kami. Mga kapatid, nagbigay mismo ang Panginoon. In Matthew chapter 6, verse 16 to 18, sabi rito ng Panginoon, mga katuruan to ng Lord. Si Jesus mismo nagsasabi na kapag nag-aayuno, sabi, kapag kayo'y nag-aayuno, so yung point na yon, si Jesus, ine-expect niya ikaw, ako, lahat ng mga mananampalataya na nagfa-fasting. Huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Alam mo, hindi ka na makausap, hindi na maganda yung itsura mo. Sabi niya, bakit ganyan yung countenance mo? Bakit ganyan ka? Yung mga tao sa paligid mo, irritable ka. Normal yun na masakit ang ulo mo, masakit ang tiyan mo, uminom ka lang ng tubig. Normal po yun, pero huwag mo siyang gawing, intentionally para ipakita na nagfa-fast ka. Sabi ni Jesus, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, sabi ng Lord, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. So sinasabi ni Jesus na parang pag nagpa-fasting tayo, it's just normal day for us. Hindi yung kumbaga nasa office ka, kinakain mo yung lapis mo, magugulat yung mga bakit kinakain mo yung fasting kami, gutom na ako, alam mo yun, hindi ganoon. Kailangan normal day, uminom ka lang na uminom ng tubig. Para bang walang nangyayari para hindi nila makita. Sabi rito, ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag naging tama yung motivation natin, yung reason why we fast, may reward yan galing kay Lord. Amen? Sabi mo sa mga kasama, may reward kay Lord kapag tama ang motive. Okay, kailangan yung puso natin, yung isipan natin, hindi ito patungkol sa pagdadiet, hindi para kumilos lang ang Diyos, sa gusto natin, hindi ganun. He is God. Alright? Yung iba naman nga, dahil nga ito yung nagiging yearly na, o meron pa tayong midweek, pagdating ng June, kumbaga parang nagiging competition na eh. Kumbaga parang nagiging traditional lang yung fasting na nakikipag-compete na. Anong ibig sabihin nito na, ikaw anong fasting mo? 5 araw ka. Okay, 2 meals ka, ako 1 meal ako. So, ibig sabihin, mas spiritual ako. Hindi ganoon. Okay? It's not about, yes, maganda po na tayo ay mag-fast, talagang magutom, talagang i-let go natin yung mga physical things na yan, food. But pinaka-importante yung panalangin. Ano yung ginagawa mo? Hindi naman ikaw, nanonood ka lang, naghihintay ka lang ng oras. Hindi po ganoon. Yung iba pa, naging competition na yung fasting. Ilan fasting mo? 5 days? Ako, 7 days ako. Ibig sabihin, talagang mas powerful kami sa'yo. Hindi gano'n. Yung iba naman, ikaw 7 days ka. Ako 10 days. Ako 21 days. Walang tubig. Okay, talaga lang ha. Alright, so yung iba naman, sasabihin nila, kami 40 days. O kami 42 days. Hihigitan ko si Jesus. Hindi po gano'n. Alright, hindi gano'n yung fasting. Huwag mo siyang gawing competition. It is between you and God. Amen? So bakit tayo magpa-fasting, mga kapatid? Ready ka na? Tatandaan mo, napakagandang reason ng prayer and fasting for these new beginnings. Number 1 is, fasting is a way of coming back to the Lord. It's a way for us to come back to God. Alam niyo po, marami ng pagkakataon sa buhay natin. Lumayo tayo sa Lord eh. Some of us, nanlamig na yung pananampalataya natin. And I don't know about you, maybe you're listening and watching na sinasabi mo, parang, Lord, ako yun eh. Lord, ang tagal ko gustong ng desire, Lord, pero nanlamig na ako. Lord, ako na po yung isang Kristiyanong hindi na malaman na nagiging makalaman na, nabubuhay na uli ako sa kasalanan. Alam mo yun, may iba na akong minamahal, hindi na ikaw yung Lord. May iba na akong pinagbibigyan ng oras, ang dami ko ng absences sa gawain, Lord, I'm that person. When we pray and fast for this year of new beginnings, it is a way, isa po sa mga paraan na tayo ay lumalapit sa Diyos. Sabi sa Joel chapter 2, verse 12 to 17, Gayunman, sabi ni Yahweh,
mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo at manangis at magdalamhati. So sinasabi sa atin ng Panginoon na yung kanyang mga pinili, lumayo. Napakalayo na. Yung mga tupang ligaw. Yung mga tupang pinili nila na talagang lumayo sa kanilang pastol. Ang sabi ng Panginoon, manumbalik ka. Paano? Mag-ayuno kayo at magdalamhati. In verse 13, sabi ng Panginoon, magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang. Sa pamamagitan ng pagpupunit ng inyong mga damit, magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. So inulit na naman ni Lord, magbalik kayo. Dahil mahabagin siya, maalalahanin, mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi magpadala ng parusa. When we come back to God, pag tayo po ay nagdesisyon na manumbalik sa ating Panginoon na tagapagligtas, na i-recommit uli natin yung ating mga sarili. I know some of us listening and watching, nawala na yung commitment mo. Nawala na yung fire mo, yung desire mo. You fast. And let God give you back the fire of the Holy Spirit. Ibalik ni Lord yung pagnanais mo sa gawain, yung saya mo kapag may fellowship, yung pagpupuri, pagsamba, yung pagbibigay, ibabalik yan ng Panginoon. Let us come back to God in a way of prayer and fasting. Alam mo yun, sabi sa verse 14, baka sakaling magbago ang isip ng Panginoon na inyong Diyos, pagpalain kayo ng masaganang ani, para makapaghandog kayo sa Kanya ng mga butil at inumin. So, ibig sabihin na itong mga tao na ito, hindi na umaani ng masagana. Salat, maraming pagkukulang, naghihirap na, very tight na yung budget. Kasi hindi na sila nagtatights. Very tight na kasi hindi na nagtatights. Alam mo yun? Pero sabi ni Lord, manumpalik ka. Papalain kita ng masaganang ani. At sa susunod, makakapaghandog ka na sa akin. Amen! Sino ba yun? Ng masaganang ani. Sabi ng Lord sa verse 15, hipan ninyo ang trumpeta sa Zion upang ipaalam sa mga tao na magtipon sila at mag-ayuno. And right now, we are announcing tomorrow, we will have our prayer and fasting, a 5-day prayer and fasting. Maging solid to sa atin. Simulan natin, tapusin natin. Yung iba sa atin, mga kapatid, kailangan talaga natin mag-fast. Sobra na tayong napalayo, naligaw, na-distract ng mga bagay sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoon in verse 16, gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis at magtipon kayong lahat. Sabi ng Lord, bata at matanda, sanggol, maging mga bagong kasal. Umiyak sa pagitan ng altar at balkonahin ng templo ang mga pare na naglilingkod sa Panginoon. Manalangin ng ganito, Panginoon, maawa po kayo sa mamamayang pag-aari ninyo. Huwag niyo pong payagan na hiyain sila at sakupin ng ibang bansa na nagsasabing nasaan na ang Diyos. Let us go back to God. When we decide to pray and fast, it is a decision. The Lord, I am coming back to you. I am coming back to you. Number 2, mga kapatid, is fasting is a part of our spiritual preparation. Spiritual preparation. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo, 100% He is God, who became a man 100% also. In Matthew chapter 4, bago siya pumasok sa ministry, bago siya magsimula, siya po ay nag-prepare. Sabi dito sa Matthew 4:1-3, diba? Dinala siya ng Espiritu sa ilang para tuksuhin ng dyablo. Siya po ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Gutom ang Panginoon. So makikita natin, mga kapatid, si Jesus, yung ating Lord, naghanda, nag-prepare sa ministry, sa buhay niya dito sa lupa. And as we follow Him, we need also spiritual preparation. Kung si Jesus nga nag-prepare ngayong taon, mga kapatid, marami tayong mga laban. Marami nga tayong mga pagsubok na haharapin. Mga gawa ng kaaway. Pero kapag nakapaghanda na tayo, mapagtatagumpayan natin yan, gaya ng Panginoong Jesucristo. Think of that. Kung si Jesus nag-fasting as spiritual preparation sa kanyang ministry, ikaw na mananampalataya ng Panginoon, do you think that you can do it alone without preparation?
And now, right now, God is giving us this blessing para maging malakas tayo, maging prepared tayo sa bagong simula, bagong taon. Ano yon? Fasting. Maging handa tayo. Iba sa atin, nanonood ka, nakikinig. Mga students, nung kakagraduate pa lang, di ba pagkatapos mong graduate, nagre-review ka na agad? Naghahanda saan? Board exam, bar exam. May preparation Yung mga basketball players, nung may basketball pa, pag wala silang season, pag walang laro, lagi lang nagpe-play yan, lagi lang nagba-basketball. They practice, they play. They are preparing for the next season. Yung mga sundalo nga kapag wala sa laban, nagte-training. May mga drills na tinatawag. Lumalaban sila, mga drills. As part of their preparation. Tingin ka rito, kung ikaw ay anak ng Diyos, we will have fight every day. There's a battle every day. This year, as we start 2021, marami pong laban. Hanggang December. Handa ka ba? At ito na ang panahon, tayo po'y maghanda. We need to prepare ourselves for this year 2021. It's a year of new beginnings. Meron din tayong mga new challenges. May mga new battles na haharapin. God has prepared great things for us, but there will be great oppositions. May mga higante. Mag-prepare tayo. Alam mo kapag nagfa-fasting tayo at nagpe-prepare tayo, ginutom natin yung katawan nating physical, yung spiritual lumalakas nung nagiging sensitive siya. Tumitindi, lumilinaw yung connection sa tinig ng Holy Spirit. We gain a greater sensitivity of the Holy Spirit para malaman natin yung kalooban ng Lord. Gusto mo ba yun? You fast. Alam mo, gusto mo ba makakuha ng fresh word, revelation from God? You fast. Sinabi ni Jesus yan So John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para manira, magnakaw, pumatay at manira. Pero sabi ni Lord, naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Masaganang lubos. Alam nyo, minsan, napansin natin sa mga tao, pagdating ng December, hype na hype yan. Talagang empowered na empowered. December, party, kasiyahan. Pagdating ng January, bagsak. Tulog. Para bang hirap bumangon. Ikaw ba yun? Para bang, paano ako magsisimula? Nagkakaroon ng slow start. Right now, let us prepare. Kung ikaw yung tao na yung kapatid, yung January, nagsisimula na pong umatake ang kaaway. Hindi nagpapahinga yung kaaway natin. Kaya kailangan lagi tayong maging handa. January pa lang, atakihin na natin sa pamamagitan ng panalangin ang mga mangyayari ng February, March, April, May hanggang December. Ngayon pa lang, ipapanalangin na natin yung mangyayari sa buong taon. And when we fast, normal po yun. Talagang mahihirapan tayo kasi that is a mark of a believer. As a follower of Jesus, merong denial sa ating sarili. When we fast, we deny ourselves. We deny what we want. We deny yung mga masasarap na pagkain. We deny yung mga nagpapasaya sa ating gawain. Di ba't sinabi ni Jesus yan? Luke 9:23. Sinabi sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So pinapakita ng Panginoon kapag nagfa-fasting tayo, tingin ka dito, inaalis mo yung masasayang gawain. Mga hobbies mo, mga paborito mong Korean novela, mga movie, series sa Netflix, games, mga YouTube, mga vloggers na pina-follow mo, kasama yung masasarap na pagkain at inumin. Aalisin mo yung lahat. You will deny yourself and you will use that time for God. Tingin ka, tandaan mo, sa fasting, kung aalisin mo yung hindi mahalaga sa'yo, hindi matimbang sa buhay mo, hindi ito matimbang at mahalagang handog sa Diyos. Sa mga tunay na Kristiyano, sa mga tunay na tagasunod ni Kristo, palagi may sakripisyo. Ito po, spiritual preparation will be having denials, sacrifices. Number 1, it's a way to come back to God. Pangalawa, ito po ay preparation spiritual. And pangatlo, napakaganda. When we pray and fast, we are praying for a greater release of God's power in our life.
Gusto mo bang maranasan ng Diyos ng mga hindi mo pa nararanasan sa buhay mo? Do you want to experience the power of God in your life? What God can do in your life? Do you want to experience that? Alam mo yun, in Mark chapter 9, si Jesus, yung mga disciple niya, hindi nila mapaalis yung masamang espiritu. Nagpangisay-ngisay, pagulong-gulong yung bata, hindi nila maalis. Anong sabi ng Lord? Di ba? Sabi niya, pinalayas niya lang ng saglit lang. Tapos yung mga disciple in Mark chapter 9, nagtanong sila kay Jesus, Jesus, bakit po hindi namin mapalayas yung masamang espiritu na yun? Isamantalang dati naman nagpapalayas na kami. Anong sabi ni Lord? Mark 9:29. He replied to them, this kind cannot be driven out by anything but by prayer and fasting. There's a greater release of God's power when we pray and fast. Kapag nagfa-fasting tayo, talagang makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos in a greater way. You will experience God in a greater way. Do you want that in your life? May sacrifice. May fasting. Sabi sa Isaiah 58 verse 6, sa Tagalog natin kanina binasa, but this time in the New King James Version. Sabi ng Lord, kapag ito ang pag-aayuno na ginawa nyo, kapag pag-aayuno nyo ay nakalulugod sa akin, tama ang motibo, tama ang pamamaraan, sabi ng Panginoon in verse 6. Isaiah 58 verse 6, New King James Version. Is this the fast? Is this not the fast that I have chosen? To loose the bonds of wickedness. Sabi ni Lord, palalayain yung mga nabihag. There will be freedom. Right now, if you listen and watching, merong bisyo sa buhay mo, merong kang bisyo ng sigarilyo, alak, sugal, pag-iinom. Alam mo yung bisyo sa sobrang paggamit ng gadget, panonood ng TV, hindi ka na makawala doon, naging alipin ka na noon. When you fast, God will set you free. Palalayain ka ng Panginoon. Aalisin ni Lord yung desire doon sa puso mo. Ayaw ko na yan. Magugulat ka pagkatapos ng prayer and fasting. You'll be a free man. Because who the Son sets free is free indeed. Sabi ng Lord, to undo the heavy burdens. Alam mo yung ibig sabihin nun, aalisin yung mga bigatin. Ngayong pagpasok ng taon, may mga dala tayong bigatin, alalahanin, takot. Alam mo yun, mga hindi natin alam na mangyayari. Yung uncertainty of future, masyado nating dinidibdib, napapagabag tayo, nangangamba tayo sa mangyayari sa pamilya, sa buhay, sa business. Alam mo, pagkatapos ng prayer and fasting, God will undo those heavy burdens. Paggagaanin ni Lord ang iyong pakiramdam. Paggagaanin ni Lord ang iyong puso't isipan, bibigyan kanya ng kapayapaan. Magugulat ka, you will have you will have strength to face the day. Pati yung iba sa atin, yung bigat ninyo physically, mawawala. Okay, gagaan ang pakiramdam mo. Amen. Alright? Sabi ng Panginoon, to let the oppressed go free. Alam mo yung mga oppressed, hindi yung possess yung possess nasa loob yung masamang espiritu. Meron kasi masasamang espiritu na umaatake sa labas. Ino-oppress yung mga mananampalataya. Sabi ng Lord, palalayain ko rin kahit yung mga ino-oppress. Palalayain yung mga bilanggo sa mga takot, sa pag-aalala. Kung ikaw meron kang mental problems, emotionally, ikaw ay mahina, God will strengthen you and will set you free. Kung ikaw ay isang tao na alam mo yun, ang bilis mong maniwala, ang bilis mong magtiwala, tapos broken hearted ka, nagiging marupok ka, God will make you strong mentally, emotionally, physically, spiritually. God will set you free. Ang sabi ng Lord, and that you break every yoke. Babaliin ng Lord ang lahat ng pamatok, ng kaaway, ng kahirapan, ng kasalanan. Ano sa buhay mo yung bigat na parang ikaw ay naging alipin na nito. God will break every yoke as we pray and fast. Do you want that in your life? Fast. Magdesisyon tayo mag-fasting. Meron kayong kabigatan sa iyong marriage, sa iyong mga anak, sa iyong pagiging parent, sa iyong business, sa iyong trabaho, whatever that yoke is na nagpapahirap sa iyo, God will break it. And we will pray it in Jesus' name if we fast. Just pray and fast. Make a decision. Ito yung solusyon. Ngayon pa lang, gawin na natin ito. May mga darating sa February, March, April, May, di natin alam. Pero kapag nagsimula na tayong maghanda ngayon,
may katagumpayan na naghihintay sa atin. And look at this in Isaiah 58 verse 8. Amplified Bible Classic Edition. Sabi rito, Isaiah 58 verse 8, "Then shall your light break forth like the morning." Yung liwanag ni Kristo sa'yo kapag nagfa-fasting ka, lalong nagliliwanag si Lord sa'yo. Gusto mo ba yung greater light of God in you? Gusto mo bang maging influencer in a godly way? Gusto mo makita talaga si Kristo, yung kaluwalhatian niya, yung liwanag niya? While you fast. Makikita ng mga tao, parang nagliliwanag ka. Yung sabi nila, aura, yung ganda, show, glowing ka. It is the light of God. And sabi rito, listen, sabi rito, your healing. May kagalingan din kapag nagfa-fasting in all areas of our life. And we declare that. Meron ka bang sakit sa buhay mo? Meron ka bang mga ipinagpe-pray na may sakit? Let us fast and pray for them. Sabi rito, your restoration. Kung ano yung mga nawala, ibabalik ng Panginoon. Higit pa. Yung mas marami pa yung ibabalik niya doon sa mga nawala. And I'm excited for this prayer and fasting because God will do amazing things. And the power of a new life. There's a new life. There's a new beginning in you. New strength. New hope. Talagang pagkatapos ng prayer and fasting, yung January pa lang, wow, Lord! Sana, ang ganda na ng tingin mo sa buong taon kahit sa gitna ng pandemya at may COVID pa rin. There's a new life. Sabi nito, shall spring forth speedily. Mabilis. Do you want that? Yung mabilis? Fasting. Your righteousness, sabi dito, yung ating relationship sa Diyos. Rightness. Your justice. Yung pamumuhay natin ng matuwid. Pagtalikod sa kasalanan. Pagtalikod sa mga likong gawain. And your right relationship with God. Sabi rito, magkakaroon tayo ng mas maganda, mas malalim na relasyon sa Diyos. Yung iba sa atin nakikinig, do you want that in your life? You want maturity, you want growth, you want strength, a strong foundation in your Christian life? Fasting shall go before you, sabi ng Panginoon, conducting you to peace and prosperity. There will be peace in our hearts, in our minds, and we will prosper. And the glory of the Lord shall be your rear guard. Napakaraming pagpapala ng pagpanalangin at pag-aayon. Bago tayo mag-close, mga kapatid, encourage namin kayo. And these are just few instructions. Bukas, mamaya, mga kapatid, linggo, send namin sa iyo yung guidelines. May mga sasagutan ka doon. Manood ka ng OPM kasi doon mo malalaman yung sagot. Babasahin mo yung Bible mo. When we pray and fast, ngayon pa lang, para sa mga magsisimula pa lang, mamayang gabi, no, huwag ka na masyadong kumain. Okay, para pagdating mo ng Monday, kung Monday to Friday, 1 meal ka lang, hindi ka mabibigla. Simulan mo na, mag-prepare. No, meron din tayong mga guidelines and instruction paano ba ako magsisimula. And also, let us limit all activities na makakapag-distract sa atin when we seek the Lord. Ano yung mga activities na yun? Manonood ka ng TV, hindi maganda. Manonood ka ng mga online vlogs, videos, sports. Yung iba sa atin, tatanggap ka pa ng bisita. Siyempre, kakain yun. Alam mo yun, ano yung mga binabasa mo ngayon? Let go mo muna yan at Bible muna yung babasahin mo. Sa mga mag-asawa, wala muna. Alam mo yun, hindi muna kayo magkasama ngayon. Number 2 is yung pag-focus natin sa mga activities na mag-e-enhance ng pakikinig natin sa tinig ng Espiritu. Let us focus on activities that will enhance our ability and make us sensitive to hear the Word of God, to hear the voice of the Spirit. Ano yung mga activity na yun? Magbasa ka ng Bible, manalangin ka, meditation. Some of us, sa pagsisimula sa sakit ng ulo, sa sakit ng tiyan, inom lang ng tubig, pwede pong mag-nap, mag-take ng nap, matulog ka. And Lord, habang sa mga sakit ng ulo mo, ipikit mo mata mo, and just meditate on God. Magbasa ng mga Christian book, yung iba sa atin, manood ka ng Christian movies, Passion of Christ, panoorin mo yan. And yung iba sa atin, kailangan natin umawi, sumamba sa Panginoon. Sa ating lahat, mga kapatid, God wants to experience. Gusto ng Lord na ma-experience natin yung kanyang kapangyarihan. He's leading us to come back to Him.
He wants us to prepare. Mag-ayuno tayo at manalangin para sa mga bagong simula. And I know that God is touching your heart right now. Sumabay ka, Monday to Friday sa OPN natin. Andun yung mga lessons. Sagutan mo. I-print mo, sagutan mo, i-note mo na yon, and let the Word of God speak to you and through you. Magugulat ka, makakaranas ka ng mga panaginip na hindi mo pa napapanaginipan. God will give you visions and dreams. You will have fresh insight, revelation from the Word of God. God will give you a fresh start, strength and healing. All of those blessings, tanggapin mo yun. And if you're listening and watching, yung pag-fasting and prayer on our own will and power, we cannot do it. Hindi natin kaya. Mahirap. Kasi laman tayo. Kailangan natin kumain. Gusto natin panoorin. Gusto natin maglaro. Hindi natin kaya sa sarili natin. But with God, we can do it. Kailangan natin ng Lord sa buhay natin, kapatid. Ngayon, bago ka manalangin at mag-ayuno, pinaka-importanting gagawin mo ngayon, isuko mo yung sarili mo sa Lord. And let us go back to God with repentance. Humingi tayo ng tawad at hayaan natin na siya ay maghari sa ating mga buhay. And if you're that person this morning na sinasabi, Pastor, gusto ko yan. Gusto ko mag-fasting. Gusto ko ng kapangyarihan ng Diyos. I want the strength, healing, blessing, restoration, peace, and prosperity in my life. I want new beginnings. Taas mo lang yung dalawang kamay mo. Lift up your hands to the Lord and sabayan mo ako sa panalangin. Galing sa puso, tanggapin natin siya sa ating mga buhay. So lift up our hands, close our eyes, and bow our heads. Sabayan mo lang ako, kapatid. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Panginoong Jesus, kailangan kita sa aking buhay. Panginoon, hindi ko po kaya kung wala ka. Wala po akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. Panginoon, patawarin mo po ako, isa akong makasalanan. Marami akong pagkukulang, ako'y napalayo, piniling lumayo, nagrebelde. Panginoon, patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang maghari sa akin. Bigyan mo po ako ng kapangyarihan, kalakasan, galing sa iyong Espiritu. Manalangin at mag-ayuno. Panginoon, tinatanggap ko po ang pagpapatawad mo. Buhay na walang hanggan. Kalakasan, pagmamahal, at pagtanggap. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe that God is with you and for you. God has given you a fresh start. This is a new beginning for you. Bagong simula. Gusto ni Lord na mas makilala mo pa siya. And this is the right time. We have our prayer and fasting. Mag-join ka ng mga online services natin. Bukas may OPM. Samahan mo. Alas 7 ng gabi, magbasa ka ng Bible and just stick to your fast. Tapusin natin, 5 araw, bigay natin sa Panginoon. At itong taon na ito ay magiging maganda, masagana, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Pinatawad ka na ni Lord sa lahat ng mga pagkukulang mo. Lahat ng mga karumihan natin, nilinis na ng kanyang banal na dugo. Kasalanan natin, itinapon na sa kailaliman ng dagat, hindi na aalalahanin pa. And ngayon sa pagsisimula natin, kapatid, gusto ni Lord na mas malalim ang iyong relasyon sa Kanya. Not another religion, but deeper relationship with Jesus Christ. Kaya kailangan mo ng spiritual milk na parang sanggol, gatas. Yun yung salita ng Diyos. Kailangan mo rin mag-aalaga sa'yo, and we are here to take care of you. As Jesus Comfy Church, you are very welcome. Kung wala ka pang spiritual family, we welcome you sa family ng ating Diyos. God bless you. In 5 minutes, tapos na tayo. I want to pray for you. I want to just declare the blessing of God in your life. Samahan mo lang kami one more time. Manalangin tayo. Close your eyes and bow your heads. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Ikaw ang Panginoon na
nagbibigay ng kapangyarihan. Ang iyong Espiritu ang nagpapalakas sa amin. Sa sarili namin, hindi namin kaya. Pero salamat po dahil kami mga tinubos na ng iyong dugo. Kami mga tagalangit, may buhay na walang hanggan, mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Salamat, Panginoon, tinatanggap namin ito. Kasabay nito ang ability, Lord, to follow you, to live according to your will. By the power of your Holy Spirit, ipagkaloob mo sa amin. Bigyan mo rin kami ng desire, Lord. Right now, Lord, bago matapos ang araw na ito, nakapag-desisyon na kami kung ano yung ifa-fast namin this coming 5 days. Tulungan mo kami, Lord God, in Jesus' name, na bigyan mo kami ng mga revelation fresh inside of your word. Give us dreams and vision. Give us a new song. Give us, Lord, mga bagay na mga makalangit, makita namin, ma-experience namin. Lord, I pray that we will experience a greater release of your miracle power in our life. A greater release of healing. Release of your favor and your goodness in our life. Blessings upon blessings. You will restore relationship. You will release the power of God in our life, Lord God. Restoration in our marriage, in our family. Salamat, Panginoon, for peace and joy. Thank you for you will sustain us. And you are right now opening doors of opportunities. We want to receive a miracle from you. A blessing, Lord, that will change our life. One drop of your favor could turn everything, Lord, sa aming buhay para, Lord, lalo ka naming maluwalhati, magliwanag kami, Panginoon. And Lord, right now, mga kapatid namin nanonood, nakikinig, we are making a decision to fast and pray. Samahan mo kami, lukuban mo kami ng banal na dugo, hindi kami ma-distract. Alisin namin mga movies, online games, YouTube videos, Lord God, vlogs, in Jesus' name. Yung masasarap na pagkain, alisin na namin, Lord God. Alisin na namin para sa mga spiritual na pagpapala, para sa paglalim namin sa aming relasyon sa iyo, para sa pagkagalingan ng aming mga buhay, katawan, mga kapatid, mga ipinapanalangin. We receive that, Father. Victory, healing, strength, your peace, and your joy. You will bless us, Lord God, as we pray and as we fast. We are preparing, Lord, and we are receiving victory for every battle this year. Ano man yung haharapin namin, magiging handa na kami. Because, Lord, right now, we will pray for it. And, Lord, may mga prayer requests kami. Sa iyong kalooban, ikaw ay sasagot. And, Lord, help us to go deeper in our relationship with you. We receive that. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. We receive that in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. It's so wonderful to experience the presence of God. And again, salamat sa pagsama ninyo, mga kapatid. Thank you for joining us on our online Sunday service. Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, pakitype mo dyan, thank you, Lord. Pakishare ang ating live video. Hindi pa huli. Pakitag ang ating mga loved ones. They can watch the replays. Salamat sa Lord. And mamaya, mga kapatid, send namin. Actually, nasend na namin yung first part. Second part, we'll send sa mga sasagutan natin. Make a decision sa ating prayer and fasting for this new beginning. Sabay-sabay na tayo. Are you ready? Amen. Ready? 1, 2, 3, go! I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Sigaw mo, power is in you. Messiah. That's Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May the Lord bless you and protect you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Ayan, salamat sa Panginoon. Let us welcome 2021 full of hope for new beginnings for God's people. Finish the year. Salamat sa Panginoon with the Lord. In Jesus' name, amen. God bless you. Have a great day. Bye-bye.